Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang biglaang desisyon ng Pilipinas na bumili ng 24,000 tonelada Chungnam-class warships mula South Korea, isang galaw na sinasabing direktang tugon sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Habang tumitindi ang banggaan sa ating karagatan, tila minabuti na ng pamahalaan na huwag nang maghintay pa ng susunod na insidente. Kaya ngayon, sa tulong ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea, posibleng makakuha na tayo ng 2 high-tech frigates bago pa matapos ang taon. Pero ano nga ba ang Chungnam-class frigate? Bakit ito ang napiling modelo ng ating Navy? At paano nito babaguhin ang military landscape sa Southeast Asia? Yan ang mga tanong na sasagutin natin sa episode na to. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong unang linggo ng Setyembre taong 2025, lumabas ang ulat na Hyundai Heavy Industries at ang Philippine Navy ay nasa final negotiation stage para sa kontrata ng 2 bagong frigates. At kung walang magiging aberya, maaari itong mapirmahan bago matapos ang taon. Ang mga barkong ito ay hindi basta ordinaryong dagdag lang sa ating fleet. Ang pinag-uusapan dito ay 4,000 tonelada Chungnam-class frigates, mas malaki, mas advanced, at mas heavily armed kaysa sa kasalukuyang 3,000 tonelada Miguel Malvar class. Ang tanong ng marami, bakit biglaan? Ayon sa mga analyst, dahil sa lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sunod-sunod ang mga insidente kung saan binabangga o tinutulak ng Chinese Coast Guard ang mga barko natin. Ang ilan sa mga ito ay documented pa mismo ng Philippine Coast Guard, malinaw, intensyonal, at paulit-ulit. Kaya ngayon, gusto ng pamahalaan na magpakita ng konkretong aksyon. Kung dati puro diplomatic protest, ngayon ay military deterrence na ang sagot. Ang mensahe ay malinaw, kung gusto ng China ng power play, handa na rin ang Pilipinas. Simula 2013, tuloy-tuloy ang AFP Modernization Program na hinati sa 3 yugto, Horizon 1, 2, at 3. Ang Horizon 2 ang may focus sa naval modernization, kung saan nakuha natin ang 2 Miguel Malvar class frigates na parehong gawa ng Hyundai Heavy Industries. Ang Horizon 3 naman, nakatakda para sa submarine acquisition at mas malawak na maritime defense network. Pero itong bagong project na ito, ang Chungnam-class frigate acquisition, ay hindi nakapaloob sa alinman sa Horizon 2 o Horizon 3. Ibig sabihin, off-schedule ito. Isang emergency acquisition na pinabilis dahil sa lumalalang banta mula sa China. Sa madaling sabi, habang hindi pa tuluyang nagsisimula ang Horizon 3, sinisingit na ng Pilipinas ang 2 frigates na ito para mapunuan ang kakulangan sa frontline naval capability. Isa itong strategic shortcut para masigurong hindi mabubulaga ang bansa kung sakaling lumala pa ang sitwasyon. Kung mapapansin, halos lahat ng modernong barko ng Philippine Navy ay galing Korea. Bakit nga ba? Una, cost effectiveness. Ang mga Korean-built warships ay may kalidad na halos kapantay ng European frigates, pero mas mura ng hanggang kalahati. Pangalawa, proven reliability. Hindi lang ito sa papel magaling, sa aktwal na operasyon, napatunayan na ng Pilipinas ang galing ng Jose Rizal class. Pagkatapos ma-deliver ang unang unit, agad itong naging operational at nakasali pa sa international naval exercises sa loob lamang ng ilang buwan. Ito ay dahil kasama sa package ng Korea hindi lang ang barko, kundi pati crew training, simulation facilities, at maintenance support. Kumbaga, hindi lang barko ang binili natin, buong ecosystem ng naval capability. Kaya naman, sa mata ng Philippine Navy, logical choice ang Korea, mabilis mag-deliver, abot kaya, at tested na sa aktwal na operasyon. Ngayon, kilalanin natin ang bida ng episode na to, ang Chungnam-class frigate. Ang barkong ito ay development ng Daegu class, pero mas malaki at mas heavily armed. Mula sa dating 3,200 tonelada, tumaas ito sa 4,300 tonelada displacement. Mas malaking katawan, mas matatag sa alon, at mas maraming armas ang kayang ikarga.
Ang isa sa mga pinakaimportanteng feature nito ay ang integrated mast na may Deer AESA radar system, nagbibigay ito ng 360 degree air at surface coverage. Kaya nitong sabay-sabay mag-track ng aircraft, missiles, at surface ships sa malalayong distansya. Bukod pa dyan, may 16 na Cell Vertical Launching System, VLS, ito na kayang magdala ng surface-to-air missiles, SAM, at anti-ship weapons. Sa madaling sabi, may kakayahan itong magbigay ng air defense umbrella sa buong fleet. Ang combat system at radar integration nito ay gawa ng Hanwha Systems, parehong kumpanya na nag-integrate sa Jose Rizal class and Miguel Malvar class. Ibig sabihin, magiging compatible ito sa kasalukuyang fleet ng ating Navy, mas madali ang training at maintenance. Kung dati, limitado lang sa coastal defense ang capability ng ating mga frigate, sa pagdating ng Chungnam class, papasok na tayo sa blue water capability, ang kakayahang mag-operate sa malalayong karagatan. Natural lang na mag-react ang China sa ganitong hakbang. Sa mga ulat ng Chinese media, tinawag nilang Destabilizing Act ang pagbili ng Pilipinas ng bagong frigates mula Korea. Ayon sa kanila, ito raw ay nakakapinsala sa regional peace. Pero sa kabilang banda, malinaw kung bakit sila nag-aalala. Habang lumalakas ang Philippine Navy, bumababa ang leverage ng China sa West Philippine Sea. Kung dati ay madali lang silang makapagpadala ng Coast Guard o militia ships, ngayon ay may posibilidad na makaharap nila ang isang fully armed warship na may advanced radar at missile system. Ang pagbaylang ito ay hindi lang tungkol sa proteksyon, kundi sa pagbabago ng regional balance. Sa loob ng ilang taon, posibleng umangat ang Pilipinas at maging isa sa mga pinakamalakas na naval power sa Southeast Asia, katapat ng Thailand o Indonesia. Kung matuloy ang lahat ng ito, magkakaroon ng bagong strategic player sa rehiyon, at yun ay ang Pilipinas. Ang isa pang dahilan kung bakit mabilis ang proyektong ito ay ang loan assistance mula sa Korean government. Katulad ng sa nakaraang mga proyekto, inaasahan na gagamitin ulit ang Export-Import Bank of Korea para pandohan ang konstruksyon. Sa ganitong setup, hindi kailangang ilabas agad ng Pilipinas ang buong halaga. Ang Hyundai Heavy Industries ay makakatanggap ng initial payment, at tuloy-tuloy ang construction habang hinuhulog ng gobyerno ang bayad sa loob ng ilang taon. Tinatayang aabot sa $500 million bawat barko ang halaga, mas mahal sa $300 million ng Jose Rizal class, pero sulit dahil sa mas advanced na radar, sensors, at missile systems. Kung mapirmahan ngayong taon, inaasahang maaari nang matapos ang unang unit sa loob ng 12 hanggang 14 months, dahil ginagamit ng Korea ang modular shipbuilding method na sobrang bilis pero mataas ang kalidad. Sa huli, malinaw na hindi lang ito simpleng arms deal. Ito ay bahagi ng mas malaking layunin, ang pagpapalakas ng maritime deterrence ng Pilipinas. Ang 24,000 tonelada frigates ay magsisilbing backbone ng future Philippine Navy, habang hinihintay pa ang pagdating ng mga submarines at surveillance aircraft sa ilalim ng Horizon 3. Kapag operational na ang mga ito, magiging mas mahirap para sa China na magpatuloy sa gray zone tactics nila, tulad ng pagharang, pambabangga, o pagpasok sa ating EEZ. Dahil sa advanced radar coverage, mas maaga nating may detect ang anumang galaw, at may kakayahan tayong tumugon ng proporsyonal at may lakas. Sa kabuuan, ang biglaang pagbili ng Pilipinas ng 24,000 tonelada Chungnam-class frigates ay hindi impulsive move. Ito ay strategic decision, isang malinaw na mensahe sa rehiyon na handa na tayong ipagtanggol ang ating karagatan. Sa tulong ng South Korea, unti-unting umuusbong ang isang mas modernong Philippine Navy, isa na kayang lumaban hindi lang sa baybayin, kundi sa karagatan mismo ng Indo-Pacific. Kung matutuloy ang kontrata ngayong taon, inaasahan na 2026 o early 2027 ay makikita na natin ang mga bagong frigates na ito, handa para sa depensa, at simbolo ng bagong yugto sa kasaysayan ng ating sandatahang dagat. Ito ang Chungnam-class frigate, at ito ang susunod na sandata ng Pilipinas sa laban para sa West Philippine Sea.